Si Mike Defensor, best friend ni Marcoleta. Mag-best friend yan. O ngayon, sa mga nangyayari ngayon sa kaso ni Marcoleta, si Defensor ang naiipit. Nadadawit si Defensor, naiipit pa. Posible pang actually, hindi posible. Rinikomenda ng COMELEC na kasuhan si Defensor. O yun ito ililinaw ko to sa inyo. Ang desisyon ng COMELEC ganito. Si Marcoleta, si Senador Marcoleta daw, hindi liable. Kasi hindi na nga krimen yung hindi pag-declare ng susi. Administrative na lang. Pero sa Omnibus Election Code, kahit yung amendment na batas, hindi ni-repeal na kapag ikaw ay contributor at hindi ka nag-declare sa COMELEC na nag-contribute ka, liable ka at criminal offense pa rin yon. Kaya actually sa totoo lang, ang desisyon ng COMELEC, si Marcoleta daw, hindi liable. Pero yung contributors, liable. So sino yung contributors? Tatlo yun Si Mike Defensor, yung isang binluan, ang apelyido, at saka espiritu yata. So liable si Mike Defensor. Parang siguro sasabihin ni Mike Defensor kay Marcoleta, ikaw nakaligtas ka, ako naipit. Kumbaga si Marcoleta pwedeng kasuhan ng administrative, sabi ng COMELEC, pero sila Mike Defensor kakasuhan ng criminal case. Bakit naman ganun? Yun na nga ang nangyari diyan sa batas na yan, Omnibus Election Code, sabi ng desisyon ng COMELEC, ni-repeal na o inamendahan na ng bagong batas 7166 yung 109. Ibig sabihin yung tungkol sa kandidato na hindi nagdi-declare ng susi. Na lang, administrative. Pero yung mga nag-contribute na hindi nag-declare, within 30 days, criminal case pa rin. Kaya si Mike Defensor, liable criminally. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang tindinit, parang napalagay pa sa problema si Mike Defensor. Nalagay sa problema si Defensor. Criminal case ang kaso ni Defensor. Sabi ng COMELEC, ewan ko kung sa bandang huli din lang yan. Papalibrehin pa rin si Mike Defensor. Pero sa ngayon, ang desisyon ng COMELEC, yung Political Finance and Affairs Department, kasuhan sila Defensor ng criminal case. Yan mga kabunyog. Kaya si Defensor na nalagay pa sa alanganin. Ito pa. Si Defensor ay may kontrata may mga sa gobyerno, may mga agreements. Ang negosyo kasi ni Mike Defensor, mining. Alam nyo naman, dating sekretarya ng DNR nung panahon ni Gloria. Pagkatapos niya noon, natalo siya sa eleksyon noong 2007, natalo sa Senado. Nag-private na lang yan, nagnegosyo ng mga mining. Ang kasosyo niya, mga Chinese. Ngayon, siyempre sa mining, saan ka ba magmimina? O di sa mga lupang pag-aari ng gobyerno, ng estado. So ang tawag diyan, mining claims. Kumbaga, may mga lupa sa Tawi-Tawi, kung mga thousands of hectares yan, sa Zambales, in-applyan yan ni Mike Defensor ng mining. Binigyan naman siya ng permit ng DNR para minahin yung mga kabundukan na yan. So ibig sabihin, mayroon siyang kontrata sa gobyerno. Tapos nag-donate siya kay Marcoleta. Bawal yun. Bawal yun. Graft din yun. May mga kontrata ka sa gobyerno, mining, tapos nagdo-donate ka sa isang politiko, si Marcoleta, kaso na naman yon. Kaya may kaso na naman dyan si Marcoleta, may kaso rin si Mike Defensor dyan. Kasi tumanggap ng pera si Marcoleta galing sa isang tao na mayroong mga kontrata sa gobyerno. Di ba bawal yun? Bawal yun. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, si Mike Defensor naiipit dito. Itong problemang ito ni Marcoleta, siguro, tinutulungan siguro ni Mike Defensor si Marcoleta na makalibre dyan sa kaso na yan. Tapos si Marcoleta naman, humingi ng tulong kay Mike Defensor. Ay si Mike Defensor naman, ganyan yan. Kung sige, okay. Ilagay mo na ako dyan na donor mo, ako nang bahala. Ako ang donor mo. Para malusutan ni Marcoleta yung mga problema niya,
nagpatulong kay Mike Defensor. Siguro tingin ko lang, gano'n naman yan eh. Pwedeng sasabihin mo, Mike, pwede bang gamitin ko ikaw, pwede ko bang ilagay ko na donor ka? Okay, okay lang. O, hindi na nila naisip, hindi pwede si Mike na ma-reflect as donor kasi may mga kontrata sa gobyerno, mining. O, di ba sinabi rin niya ni Ombudsman Buying, iimbestigahan natin si Mike Defensor. Ang dami niyang mga kontratang mining sa Tawi-Tawi, di ba? O, ano 'yan? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong mga nangyayaring ito, maiipit dito si Mike Defensor. ha? Maiipit dito. Yan kasing dalawa, mag-best friend yan eh. Mag-best friend yan si Mike Defensor. Naalala nyo nung kasagsagan ng COVID? Di ba si Mike Defensor sa si Marcoleta nagbibinta ng ivermectin? Di ba? Yung noon, gamot noon, kahit hindi pa approved ng Food and Drug Administration, nagbebenta, ini-endorse na ni Marcoleta sa ni Mike Defensor. Sabi nila, bumili kayo ng ivermectin. Magaling to sa COVID. Sabi ng wag mo nang i-endorse yan. Hindi pa yan approved ng Food and Drug Administration. Pero sige lang noon si Marcoleta sa si Defensor. Kaya magkasanggang dikit yung dalawa na yan. Saka nung tumakbo si Mike na mayor, akala niya mananalo siyang mayor dahil makukuha niya yung endorsement ng iglesia. Akala niya matatalo niya si Belmonte. Dahil malakas siya sa iglesia dahil kay Marcoleta. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so sa ngayon, sa kasong ito ni Marcoleta, nalalagay sa alanganin si Mike Defensor. Bakit? Siya ang dineclare ni Marcoleta ang isa sa mga donors. Isa sa mga donors. Si Mike Defensor. Nakadeclare si Mike Defensor donor. Sabi ni Marcoleta, ang mga donors niya, yung isa, ang apelyido Beray. Yung isa naman, Espiritu yata. Tapos ang isa, ito na, si Mike Defensor. Kaya lang, may complications kay Mike Defensor. Bakit? Sa ruling ng COMELEC, linibre si Marcoleta sa criminal case. Si Mike Defensor hindi. So ang recommendation doon, kasuhan ang contributors ng criminal case. Pangalawa, pwede pang madawit si Mike Defensor sa mga kasong kriminal. Kasi may kontrata siya sa gobyerno, mga mining claims, tapos nag-donate siya sa isang politiko, si Marcoleta. Bawal yun. Bawal yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ito na yung ito na yung sinasabi natin. Hindi rin, kahit pinaligtas ni Garcia si Marcoleta doon sa COMELEC, marami pa ring sanga-sangang mga kaso ito. Ang hindi ko alam kung nagbayad ng donor's tax si Mike Defensor. Kasi required siyang magbayad ng donor's tax. Donor's tax kasi pag nagbigay ka ng donation, may donor's tax yun. Ewan ko, mukhang naririnig ko parang may dala yatang proof si Marcoleta doon sa sinabit sa COMELEC na nagbayad ng donor's tax. Hindi ko na yon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.